Good day, my name is Lara May Amino from BSBA MK2C, and my topic for today is about research participants. Research participants is a research particular, also called a human subject or an experiment, trial, or study participants or subject is a person who voluntarily participates in human subject research after giving informed consent to be the subject of the research. So, pag sinabi nating research participants, ito na yung tinatawag ding isang human subject o isang eksperimento, pagsubok o pag-aaral na kalahok, isang tao na kung sumasali sa pananaliksik sa tao pagkatapos magbigay ng pahintulot na maging kalahok sa pag-aaral. So, halimbawa ng research participants is yung mga student sa isang experiment sa pag-aaral ng epekto ng musika sa pag-aaral. Mga pasyente sa isang clinical or clinic na pag-aaral ng isang bagong gamot. Or pwede ring halimbawa ng research participants, yung mga teachers sa isang pagsusuri ng mga pamamaraan sa pagturo. So, sa research participants is merong rights. So, in accordance with modern norms of research ethics and with the Declaration of Helsinki, researchers who conduct human subject research should afford certain right to research participants. So, research participants should expect the following. So, first is to be the target of beneficence. So, pag sinabing to be the target of beneficence, participants should expect to benefit from the research. So, ang beneficence ay ang pagbibigay ng kabutihan o pakinabang sa mga participants ng pananaliksik. So, halimbawa nito ay ang paggamit ng bagong gamot na maaaring makatulong sa paggamot ng isang sakit. So, sa pagtanggap ng mga pasyente sa pananaliksik, inaasahan nila na may makukuha silang benepisyo o magandang resulta mula dito. So, yung next is to experience research justice. So, pag sinabing research justice, it means fairness and equality in the research process. Ang research justice ay pagiging patas at pantay sa proseso ng pananaliksik. Ang halimbawa nito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na makilahok sa pananaliksik, anuman ang kanilang kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Dapat pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng mga participants at ang paggamit ng mga mapagkukunan upang mapabuti ang kalidad ng pananaliksik. So, yung pangatlo is to get respect for person. Pag sinabing respect for person, it means being treated with dignity and autonomy. Ang respect for persons ay ang pagtrato sa mga tao ng may dangal at autonomiya. Halimbawa nito ay ang pagturing sa mga participants ng isang pananaliksik bilang mga individual na may sariling kakayahan at desisyon. Dapat silang tratuhin ng may respeto at karangalan at dapat silang bigyan ng kakayahan na magpasya kung nais nilang lumahok o hindi sa isang pananaliksik. So, yung pang-apat is to have privacy for research participants. So, it means ang privacy ay isang protection of personal information and confidentiality na it means or ang ibig sabihin ay ang pagprotekta sa personal na impormasyon at kumpidensyalidad. Ito ay ang pag-iingat sa pribadong impormasyon at kumpidensyalidad. Halimbawa nito
ay ang pagtiyak na ang mga detalye at impormasyon ng isang partisipante or ng mga participants sa pananaliksik ay hindi ibinabahagi sa iba maliban sa mga taong may sapat na otoridad o sa mga layunin ng pananaliksik lamang. Ito ay upang pangalagaan ang kanilang privacy at upang hindi sila maapektuhan ng posibleng paglabag sa kanilang pribadong impormasyon. Then yung panglima is to be informed. Pag sinabing to be informed, it means pasok dito yung informed consent. It means being fully informed about the research and agreeing to participate voluntarily. Ito ay ang pagiging ganap na impormado tungkol sa pananaliksik at pagsang-ayon na lumahok ng kusang loob. So, it means ito ay formal na pagsasang-ayon na may sapat na impormasyon. Halimbawa nito ay ang pagsasagawa ng malinaw at komprehensibong paliwanag tungkol sa layunin, proseso at posibleng bentahe o panganib ng pananaliksik sa mga potensyal na partisipante. Matapos maipaliwanag ang lahat ng ito, ang mga participant ay bibigyan ng pagkakataon na magtanong at magpasya kung nais nilang lumahok ng kusang loob o hindi. Ang kanilang pagsang-ayon ay kailangang maging ganap at hindi naipilit. Then, yung last one na kailangan i-expect ng research participants is to be safe from undue danger. Pag sinabi natin to be safe from undue danger, is ito yung nakapaloob dito yung safety. So, it means protection from harm and undue risk during the research process. So, ang safety ay ang proteksyon mula sa pinsala at hindi nararapat na panganib sa panahon ng proseso ng pananaliksik. Ito ay kaligtasan. Ito ay yung kaligtasan ng isang research participants. So, halimbawa nito ay ang pagsiguro na ang lahat ng mga hakbang sa pananaliksik ay ligtas at hindi magdudulot ng anumang pinsala sa mga participants. Ito ay maaaring pagsusuri sa mga potensyal na panganib ng eksperimento at pagtakda ng mga hakbang upang maiwasan ang mga ito. Dapat ding mayroong plano sa pagtugon sa mga emergency situation kung kinakailangan. Ang kaligtasan ng mga partisipante ay dapat na prioridad sa lahat ng panahon. So, why research participant is important? So, bakit nga ba importante ang research participants? Because they provide data from survey, lab tests, interviews, etc. That researchers need to answer important questions that improve health care. So, pag sinabing bakit importante ang research participants? Ang mga kalahok sa pananaliksik ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay ng impormasyon at datos na kinakailangan upang makabuo ng makabuluhang konklusyon sa isang pag-aaral. Sila rin ang nagbibigay ng perspektiba at karanasan na nagpapabatid sa kahalagahan ng pag-aaral. So, ang halimbawa ng mahalagang impormasyon na nagbibigay ng research participants ay ang mga kalahok sa pananaliksik na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon ay tulad ng kanilang karanasan, pananaw at damdamin sa isang particular na issue. So halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa kalusugan ng kabataan, ang mga kalahok ay maaaring magbahagi ng kanilang mga karanasan sa paggamit ng teknolohiya at epekto nito sa kanilang kalusugan at kagalingan. Ang kanilang mga testimonial or testimony ay makakatulong sa pag-unawa sa pangangailangan at pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang mga grupo. How to create participants in research. So to recruit participants for a research study, you have several options. So first, let's talk about the leverage your personal network. Pag sinabi nating leverage your personal network,
It means sa pagpili ng mga participants sa pananaliksik ay nangangahulugan ng paggamit ng iyong sariling koneksyon sa paghanap ng mga taong sasali sa iyong pananaliksik. Ito rin ay maaring sa pamamagitan ng pagtawag o pag-email sa mga kaibigan, kakilala o kamag-anak upang makatulong sa pagkuha ng mga partisipante. So, the second option is research via online community. So, ang research via online community naman, sa pagpili ng mga participant sa pananaliksik ay nangangahulugang paggamit ng mga online na pamayanan o grupo sa internet upang hanapin at makakuha ng mga participants para sa iyong pananaliksik. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga forum, social media groups o mga online na komunidad na may kaugnayan sa iyong paksa ng pananaliksik. So the third option is find research participants on social media. So it means hanapin ang mga participants sa pananaliksik sa social media. So halimbawa nito is kung gusto mong mag-conduct ng isang pananaliksik tungkol sa epekto ng technology sa mentalidad ng mga kabataan, kaya naman gagamitin mo ang Facebook at Twitter para hanapin ang mga participants sa pamamagitan ng pag-post ng mga announcement at paggamit ng mga hashtags na may kaugnay sa isang paksa. And the fourth option is get internet feedback. So, it means sa pagpili ng mga participants sa isang pananaliksik ay nangangahulugang pagkuha ng reaksyon o feedback mula sa mga tao sa internet upang tukuyin ang mga potensyal na partisipante. So, halimbawa nito is sa pagplano ng isang pananaliksik tungkol sa karanasan ng mga estudyante sa online learning. So, pag ginamit ko or kumuha ko ng feedback through internet, so gagamit ako ng online survey sa mga social media platform para kunin ang feedback ng mga students about sa karanasan nila sa isang online learning. So, ang mga sagot sa survey ay gagamitin ko upang piliin kung sino ang maaaring maging participants sa aking pananaliksik or sa aking research. So, the fifth one is curate a pool of enthusiastic customer. So, ang curate a pool of enthusiastic customer, sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay pumili ng isang grupo ng mga masigasig na customer. So, halimbawa nito is, kung gusto kong gawin ang isang pananaliksik tungkol sa karanasan ng mga customer sa paggamit ng bagong mobile app, kaya naman bubuuin ko ang isang grupo ng mga customer na aktibo at interesado sa teknolohiya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga feedback mula sa mga online na forum at pamayanan sa social media sa mga social media. So, sa pamamagitan nito is makakakuha ako ng mga participants na talagang masigasig at may interes sa aking pananaliksik. The next is conduct guerrilla testing. So, pag sinabi natin conduct guerrilla testing, sa Tagalog ay gumawa ng guerrilla testing. So, ano nga ba ang guerrilla testing? Ang guerrilla testing ay isang paraan ng pagsubok ng produkto o konsepto sa mga taong hindi direktang pinili para sa pananaliksik. Kadalasang sa pampublikong lugar o sa labas ng traditional na setting ng pagsubok. So, ang halimbawa ng guerrilla testing, kung gusto kong halimbawa is
If gusto kong subukan ang pagiging epektibo ng bagong mobile app na binubuo ko para sa mga estudyante, kaya naman gagawa ako ng guerrilla testing sa isang university kung saan sasalubungin ko ang mga estudyante at ipapakita sa kanila ang app. Sasalubungin ko sila sa mga hallway o common area ng kanilang campus at tatanungin ko kung nais nilang subukan ng app. Ang mga reaksyon at feedback na makukuha ko mula sa kanila ay magiging mahalagang basehan sa aking pananaliksik. Then the last one is use tools that find test for you. So sa pagpili ng research participants is kailangan ang gamit ng mga tool na nakahanap ng mga test participants. So halimbawa nito is, kung gusto kong humanap ng mga participants para sa aking pananaliksik tungkol sa karanasan ng mga manlalaro ng online games, kaya gagamit ako ng mga online platforms tulad ng Qualtrics o SurveyMonkey para gumawa ng isang survey. So sa pamamagitan ng mga tool na ito, makakapag-target ako ng tiyak na demographics tulad ng edad, kasarian, at interes sa online gaming app upang makahanap ng mga participants na angkop sa aking pananaliksik.